Okay. Magandang gabi. Ngayon, patuloy din sa ating pag-aaral. Dito pa rin tayo sa Canaan, the Promised Land. Kasi ito yung pinangako na lupa ng ating Panginoon para sa kay Abraham. Ang makikita natin dito sa Canaan na yan, mayroon siyang mga lupain, at mayroong valley, yung mga yan, nakikita natin dito, itong ano niya, yung mga hills, yung may mga damo-damo na yan, at ang mga kabundukan. Ito yung Mount Nebo na kung saan, hindi dyan na lang na tumingin si Moses. Kasi tatawid sila dito sa Red Sea. Kaya hindi siya nakarating ng Kanaan. Kaya dito na lang sa tumingin sa itong Mount Nebo. Ito, hindi na siya nakaabot sa loob. Saka may mga disyerto din po ito. Sa kabila ng Mount Nebo na yan, mga disyerto na po yan. Saka yung mga bodies of water, ito yung ano ng Kanaan. May mga tubig na yan ang sa kanyang physical pictures o kung makita natin. Ito yung pinangako niya na lupa na ibigay sa kay Abraham. Ito yung promised land, mayroong ano diyan, oh. May guhit. Yan sakop yata. Sa ngayon ng Iraq, modern Iraq, wala, at saka mga sa Turkey, makikita natin yan sa moderno ngayon na panahon. Kaya yung sa Genesis 15:18, sinasabi, nang araw na yaon ng Panginoon ay nakipagtipan kay Abram na nagsabi, sa iyong binhi, ibinigay ko ang lupaeng ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates. Kaya yan ang ipinangako sa kanya ng Panginoon. Dito sa Genesis 15:18. Kaya punta natin ngayon dito ang susunod natin na pag-aaral. Makita mo dyan, no? Ang ganda ng pangako ng Panginoon. May mga halaman, may mga bundok at may pagkain ng mga tupa, may tubig. Kaya maganda ang pangako na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Kaya lesson 10 na po tayo. Abraham journey. Number 5 na ito, journey. Kaya makikita natin dito sa ating pag-aaral sa Lumang Tipan, ang kwento na kung saan yung sa kalagitnaan na tayo ng pag-aaral kay Abraham. Kaya gusto ko na ibigay sa inyo na kung ating natatandaan, yung mga istasyonan o yung kanilang pinuntahan, yung nakalagay dito, 9 stations, pero 16 lahat ito hanggang sa kanyang buhay. Marami siyang napuntahan na lugar. Kaya para malaman natin ito kung gaano kaabala yung buhay ni Abraham na sa kanyang panahon. Sa ika-siyam na ito na istasyon niya o kanyang pinuntahan. Alam naman natin, ang una, yung Ur of Chaldea, nakalagay doon sa yung journey niya ito. Ur of Chaldees, tapos sa Haran, Sikkim, tapos Sikkim to Bethel, Bethel to Egypt. O may mga nakalagay na dyan. Egypt to Bethel, Bethel to Mamre o Hebron, and Hebron to Huba. Yan ang part 1 ng kanyang journey. Kaya pang siyam tayo, pero sabi dito, 16 lahat ito. Kaya yung part 2 na journey niya, itong Hoba mula sa Mamre dito, patuloy yan. May mga sitas tayo dyan. Makikita natin. Tapos sa Hebron to Gerar. Yan ang kanyang paglalakbay. Gerar to Beersheba. Beersheba to Mount Moriah. Itong Mount Moriah, talagang may kwento rito yung alay ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac. Tapos mula sa Moriah to Beersheba. Tapos Beersheba to Hebron. Yan ang kanyang paglalakbay. Yung part 1 at saka part 2. May ano naman dyan, mababasa natin.
Kaya makita natin diyan yung ibinigay sa kanya na kung saan siya pupunta ay nababasa natin doon kanina at dito sa Mount Ebal at and Mount Gerizim itong kung naalala nyo lang ito yung lugar na kung saan with cursing and blessing kung natandaan natin sa ating pag-aaral. At ang ikaapat na istasyon dito yung Bethel na ano nasabi na kanina doon. Kaya ang pinakamahalaga dito na mga na syudad dito na ating malalaman sa ating pag-aaral dito sa Bible history ay makikita natin diyan yung gintong baka na sila ay yung mga Israelites, di ba? Nagsamba-samba sila sa mga Diyos-Diyusan. Nakikita dito. Tapos si Abraham gumawa ng altar dito kasi yung altar ito ang kanilang pananambahan sa Panginoon. Diyan may burnt offering na nilalagay. Tapos sa ikalimang istasyon yung Ehipto. Dito niya sinabi na si Sarah ay kanyang kapatid. Kaya kinuha ni Haring Parao na gawin niya ang asawa kasi maganda si Sarah. Kaya ang Panginoon nagbigay ng babala kay Parao. Sabi niya, ano mo si hindi mo yan asawa yan ni Abraham. Sabi niya. Kaya binalik ni Parao sa kay Abraham si Sarah at sila ay sabi niya lumayo na kayo sa lupang ito. At saka makikita natin diyan kasama na nila si Hagar. Yung si Hagar na isang Egyptian na babae na ginawang utusan ni Sarai. At nagkaanak dito si Abraham na si Ismael sa ating pag-aaral yan. Kaya si Parao sabi na kay Abraham, anong ginawa mo sa akin? Bakit sinabi mo na, bakit hindi mo sinabi na siya pala ay yung asawa, galit na galit siya? O sa Genesis chapter 12 yan. Kaya galit si Parao niya, umalis na kayo. Pero kahit papano, binigyan niya pa rin ang mga ari-arian, mga baka, kung ano-ano na kanilang kailanganin sa kanilang paglakbay. Kaya makikita dito, yung may mga problema naman sa mga nagpapastol yung sa kay Lot na pamangkin niya at saka kay Abraham na mga tauhan niya sa pastolan, mayroong hindi pagkaunawaan. Kaya yung ikapitong istasyon ay yung Hebron na kung saan mayroong nangyayari na mga labanan dito ang nangyari diyan. O yung doon sa Sodom and Gomorrah, ito ang tinutukoy na eh. Yung ikalawang istasyon na kay Dan, ito na ngayon ang pagligtas nila kay Lot. Sa chapter 14 yan, verse 13 to 16. Huwag na po nating basahin kasi medyo paano lang itong sa atin. Paraphrasing na makikita natin kung ano ang sinasabi sa kanyang paglalakbay. Kaya itong ikasyam na istasyon ay bumalik sa doon sa Hebron at mayroong nangyayari na 7 bagay rito na nangyayari doon pagbalik niya sa Hebron. Nakita niya dito si Melchizedek. O napag-aralan naman natin, di ba? Priest of the Most High God, si Melchizedek. O sa Hebreo City, mabasa natin yan. Na siya ang hari ng katotohanan o righteousness o katarungan. O yan si Melchizedek. Genesis 14:18. Siya ang hari ng Salem. Nagbigay siya ng pagkain, no? At saka siya ang pinakamataas na pari ng Diyos, Melchizedek. Nakipagkita si Abraham. At dito nagbigay si Abraham ng kanyang ikapu. Kasi napag-aralan natin na mga Israelites kailangan magbigay ng tithe, yung 10% sa kanilang ari-arian. Kaya makikita natin dito na mayroon namang kasunduan na nangyari.
Si Hagar at si Ismael sa chapter 16 na nabasa na rin natin ito. Yung tinaboy si Hagar at si Ismael. At saka yung pagtutuli. Yung isa ito sa mga kasunduan nila ng Panginoon. Chapter 17. Parang ano lang kasi ito, recapitulate ito. Itong pagpangako sa kay Isaac na manganak si Sarah na siyam na putsyam. Pero may pangako ang Diyos na manganak siya dahil doon manggaling ang bini. Itong Sodom ang Gomora, itong sinunog ng Panginoon dahil wala siya nakitang matino na tao. Maliban lamang doon sa kay Lot at ang kanyang asawa. Kaya ito mga anak ni Lot, yung incest, ang incest yan, magkapatid, pwede magtalik. Kaya yan ang ayaw ng Panginoon, yung mga anak na babae ni Lot. Kaya walang matino doon sa Sodom and Gomorrah. Kaya ito ang sabi niya, sinunog ng Panginoon kasi walang matino na tao doon sa Sodom and Gomorrah. Ang bawat isa ay makasalanan, sabi. Kaya yan, pinadala ng apoy. Hanggang ngayon makikita yan na parang abo yung mga sunog doon. Nakikita, naging tourist spot ngayon ito. Kaya sabi ng Diyos, walang tao na makatarungan doon sa Sodom. Kaya sinunog niya dahil bawat isa ay makasalanan. Kaya iyon lang ang kay Lot at saka yung asawa niya ang iniligtas ng Diyos. Ngunit lumingon pa si asawa ni Lot, kaya naging pillar of salt siya. Dahil may ari-arian siya, siguro naisip niya, ng ari-arian niya maiwanan niya. Kaya dito tayo makikita. Nawala si Brad. Post natin post. Itong ikasampu na istasyon o yung kung saan tumigil si Abraham kasi nalalakbay sila. Yung sa Gerar, sa lugar ito. Dito naman siya nagsinungaling dahil sabi niya kay Sarah na kapatid niya lang. Kasi nakita ni Haring Abimelech. Kaya ang ginawa ni Abimelech, kinuha niya si Sarah para gawin niyang asawa. Kasi maganda si Sarah. Kaya ito makikita natin yung sa Cadiz, yung lugar ito kung saan nasa Gerar yan. Itong kanilang ikasampu na pagtigil. Nangahanap siya ng pagkain doon, saka yung mga damo ng kanyang mga baka at kanyang tupa. Kasi marami silang dala ng mga hayop. At saka malapit ito sa Mediterranean Sea. Alam naman natin yung Mediterranean Sea, malawak na mga na dagat yan. Diyan naglalakbay si Apostol Pablo sa kanyang paglalakbay. Kasabi niya, si Sarah ay kanya lamang dito sa nagsinungaling sa kay Haring Abimelech dito sa Gerar. Kaya si Abimelech dito ay nagkaroon ng ugnayan kay Abraham at kay Sarah. Kasi gusto niya si Sarah, asawahin niya. Kaya kinuha niya si Sarah na parang gawin niyang asawa ito. Kasi sabi niya, kapatid niya lang. Kaya gusto ni Haring Abimelech. Kaya kinuha niya si Sarah para gawing parang asawahin. Kaya si Abraham at Abimelech sa Genesis chapter 20 na ito. Chapter 20. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kay Abimelech, huwag mong kunin yan, ang babae na yan. Kasi kung kukunin mo yan,
may asawa siya, sabi ng pangitain na parang pangitain sa kanya ng Panginoon na huwag niyang kunin ito o gawing asawa kasi nagustuhan niya eh. Sabi ng Panginoon, sabi niya may asawa yan, ang babae na yan. Kaya si Abimelech naman ay talagang dinipendihan ng kanyang ginawa. Oh. Sabi niya, ginawa ko ito na ang konsensya ko ay talagang malinaw ang konsensya niya at ang kanyang kamay ay malinis. Kaya sa pagkuha dito kay Sarah, kasi pagkaalam niya, kapatid nga ni Abraham. Pero ayaw ng Panginoon na mangyari ang ganon. Kaya nanaginip siya. Kaya ito ang ginawa ng Panginoon sa kay Abimelech. Oh. Sabi niya, hindi kita hindi patatawarin sa ginawa Diyos. Sabi niya, I have keep you from sinning against me. O sabi niya, ang kasalanan mo ay patawarin ko yan. Kaya sabi niya, hindi ko gusto na galawin mo yung babae na yan. Kaya ibalik mo siya sa kanyang asawa. Return the man's wife. O sabi ng Diyos sa kanya. O kay Abimelech. Kaya sabi niya, hindi ko kabigin na nagkasala ka. Pero basta ibalik mo lang ang babae na yan. Kaya yung kanyang panaginip sa Genesis 20 yan. Sabi niya, may asawa ang babae na yan. Kaya ibalik mo doon sa kanyang asawa. Yung, kaya nakita naman dyan na ang ginawa ni Abraham dito na sa kanyang buhay, kasi dito sa Gerar nito, yung ikasampu nila na pagtigil, mayroon siyang tatlong ginawa dito na hindi maganda para sa Panginoon. Ang una dyan, no? Wala siyang takot sa Panginoon. Kasi ang takot na sa Panginoon ay parang nawala rito. Oh. Kahit na saan, sa buong paglakbay niya sa Kanaan. Kasi nakitaan siya, nagsinungaling naman siya. Kaya parang wala siyang takot sa Diyos. Dahil ang pagsisinungaling ay talagang kasalanan niyan sa Panginoon. Di ba? Revelation 21:8, yun ang puntahan nila. Mga sinungaling. Oh. O ito, sabi niya, hindi ito naman na salita yan lang naman daw ito. Oh, not a verbal lie. Sabi niya, na sinasabi niya ito na pagsisinungaling niya na ang katotohanan si Sarah ay kanyang kapatid. Oh. Iyon ang sinasabi niya rito. At saka may mutual agreement. Pinagkasunduan na ni Sarah bago siya kunin ni Abimelech. Pagdating natin doon, sabihin ko na ikaw ay kapatid ko. Sila nagkasundo rin. Mutual agreement. Pinagkasunduan nila ni Sarah bago siya humarap kay Haring Abimelech. Kaya nagkasugot na sila. Parang sumangayon. Kaya ito si Abraham, sabi niya, ang pangako ko sa iyo ay matupad yan ng iyong bini ay maging sa kasindami ng bituin. Pero nangihina ang kanyang paniniwala sa Diyos. Wala mo, nagsisinungaling siya. Dahil kahit na may pangako sa kanya. Kaya sa atin minsan, kahit gaano mo katapat sa Panginoon, minsan mayroon tayong kasalanan na lingid o hayag na hindi natin alam. Kaya hihingi natin ito ng pagpapatawan. At makita natin dyan, si Haring Abimelech. Kaya binalik niya si Sarah sa kay Abraham. At mayroon pa siyang binigay na mga tupa, mga baka, at saka mga alipin. Binigyan pa siya ni Haring Abimelech. Dahil mayroon siyang panaginip sa Panginoon. Ibalik mo yan. Kaya binalik kay Abraham. Saka sinabi kay Abraham, niya, pwede kang mabuhay rito sa aking lupain.
kung ano ang kagustuhan mo. Sabi ni Haring Abimelech. Tapos binigyan pa niya si Abraham ng 1,000 shekels of silver. Kasi unong araw, shekels ang pira. Hanggang ngayon, shekels pa yata sa Israel. Ang pira nila. Oh, may compensation pa siya. Na ibinigay para sa kay Sarah kung ano man ang mangyari ay bibigyan niya kung ano ang kanya maitulong kasi ito ang sinabi ng Panginoon, ibalik mo yan. Kaya ito ang binigay sa kanya ni Abimelech. Mga alipin, kung ano-ano, mga may shekels pa na silver. Kaya sa Abimelech, binigay niya yung kay Abraham. At mayroon siyang mga hayop, male and female. Tapos sabi niya, ang lupa ko ay bukas para sa iyo. O, kung gusto mo manirahan dito, ayon sa iyong kagustuhan, pwede. Ayan, ah, parang kompensasyon kay Sarah. Kaya si Abraham, tinatawag dito, yung Abrahamic na covenant nila, yung pangako sa kanya ng Panginoon. Ang kapanganakan ni Isaac, ito na ang pangako na manggagaling dito ang binhi. So, sa Genesis 21 from verse 1 to 7, ito ang pinangako sa kay Sarah na manganak siya. 99 years, kalay mo. Kaya ito na ang kapanganakan ni Isaac. Kaya ang Diyos ay nagpakita sa kay si Sarah ay nagpakita ang Diyos sa kanya na ito na ang pangako nito ay matupad na. Kaya ang Panginoon ay tumutupad talaga sa kanyang pinangako. Kung ano ang kanyang sinabi, tinutupad na yon na magkaroon ng anak si Sarah kahit na siya ay matanda na dahil doon manggaling ang tinatawag na seed of the woman. Yung Panginoon ang tinutukoy doon sa Genesis 3:15. Ito ang pangako. Kaya si Sarah nakaanak pa sa kanyang katandaan. 99 years, marami yan. Manganak siya ni Abraham ng isang anak na lalaki. Si Abraham, 100 taon. Nang si Isaac ay na ipinanganak. Isaac is born. Genesis chapter 21. O, mga edad daw, 99 years. Oh. Pero maganda pa tingnan. No? O si Abraham, 100 taon. Dahil ang pangako na bini na yan, seed of the woman, sa pamagitan ni Sarah na yan, nanganak sila. Yan ang pangako ng Diyos sa kanya na maging lahi ng lahat ng mga nasyon. O, makita natin dyan sa mga sumusunod na mga talata. O, kaya dito nagalit si Sarah. O, verse 8 until sa Genesis 20 yan, 20:21. O si Isaac, sa edad na 3, siyempre ginagatas pa yan, when about the age of 3. Si Ismael, ito ang kanyang kapatid na sa kay Hagar naman, yung Egyptian woman na ginawa nilang alipin at sinipingan ni Abraham na nagkaroon ng anak. Kaya si Isaac, 3 taon pa lang, si Ismael, 15 to 17 years old na. Kalahin mo yan? Ang agwat nila matagal, malayo. Kaya makikita natin dito. Kaya nakita ni Sarah na si Ismael, parang mayroon na nakikita niya dito sa Galatian, basahin nga natin ito. Galatian chapter 4, verse 29. O ano siya nasabi doon kasi ano na naman itong ano.
verse 29, itong sinasabi. Datapwat kung papaano yaong ipinanganak ayon sa laman, ay nag-usig sa ipinanganak ayon sa espiritu. Ay gayon din naman ngayon. Ito ang sinasabi. Dahil si Isaac ipinanganak ayon sa espiritu galing dahil doon manggaling ang binhi ng babae. At iyon ay ang ating Panginoong Hesus. At ito naman si Ismael ipinanganak sa laman. Kaya ang ibig sabihin dito, malayo ang agwat nila, spiritual saka material. Kasi sa laman sa ipinanganak, samantalang isa ay sa espiritu. Kaya si Sarah, sabi niya, maganda siguro umalis na kayong mag-ina rito sa harapan ko. Dahil hindi magkasundo yung laman sa espiritu. Kaya si Sarah, sabi niya, mabuti pa umalis na kayo. Kaya itinaboy niya si Hagar at saka si Ismael. Yan sa kwento dyan. Kaya si Hagar at Ismael, disyerto dito sila. Kaya ito si Ismael, itong mga disyerto nito, ito ang kanyang mga lugar na kung saan siya ang namamahala dyan. Dahil iyan ang kanyang binigay sa kanya na maging kapalaran niya. Kaya umalis sila mag-ina. At makita natin dito na sila ay nasa disyerto. Kaya binigyan din sila ng kanilang dadalhin. Tubig at saka tinapay at saka lahat na kailangan nila na mga provision na kailangan ni Hagar at saka Ismael. Kasi tinaboy nila eh. Pero binaunan din na may baon din. Kaya si Ismael at si Hagar ay doon sila sa disyerto. Parang siyempre ang disyerto mainit yan. Walang minsan hirap ng tubig. Pero sabi ng anghel ng Panginoon, huwag kayong matakot dahil kayo ay nasa panig ng Diyos. Hindi kayo pababayaan. Kasi kailangan mag-ano sila eh. May pananampalataya. Kasi may plano din ang Diyos sa kanila. Kaya ito ang mababasa dyan sa verse 20 to 21, yung kinabukasan ni Ismael na makikita natin. At ang si Ismael, hindi siya makapagmana kung ano man ang mamanahin ni Isaac. Kasi sa disyerto siya eh. Kaya ito ang descendants ni Ismael. Itong mga Arabo nito. Kaya itong mga Muslim nito ay galing ito sa mga lahi ni Ismael. Yung Islam na yan ngayon ang reliyon. Kaya itong mga Arabo, yan ang mga lahi ni Ismael. Kaya mga matatapang yan. Kung ano-ano ang mga naisip nila, magrumentado, patayin yung Kristiyano, yun ang paniwala nila eh. Para mapalangit sila. Kaya yun ang kanya mga lahi ni Israel. Yung mga Arab country o yung mga Islam o mga Muslim. Kaya yan ang mga nangyayari sa kanya. Kaya sa ika-11 naman na istasyonan nila o pinagtigilan nila, ay makikita naman ito si Abimelech sa verse 22 to 34. Ang gusto ni Abimelech, nagagawa sila ng ugnayan o kasunduan sa kanyang sarili at saka kay Abraham. Dahil ang Diyos ay nasa kanila. God is with thee. Sa kay Abraham, sabi niya, gawa tayo ng kasunduan. At sa mga panahon na yan, yun ang kapanganakan ni Abraham, ni Isaac. Nang gumawa sila ng kasunduan ni Abimelech na doon na ipinanganak si Isaac. At nagkaroon ang kanilang ugnayan, mayroong parang may hindi magandang relasyon. Dahil dito sa mga nangyayari, itong sa may hinukay si Abraham dito na balon na ayaw ni Abimelech.
O kaya nagkaroon ng iyong kasunduan nila, nagkaroon ng lamat o ano. Pero sabi niya, gusto mong tumira rito sa ibig mo, pwede kang tumira. Ngayon nagalit siya dahil may hinukay na balon si Abraham. Sa verse 22-34 yan. Kaya ito yung pitong tupa na ito sa verse 28 to 30. At saka yung tinanim niya na mga kahoy doon, yung tamaris tree na tinanim ni Abraham doon sa lupain ni Abimelech. Kaya nagkaroon ng hindi magandang ugnayan ng kanilang mga sarili. Kaya sabi niya, kaya si Abimelech, binigyan niya rin ang yung nangyari dito. Yung sinabi ko kanina sa Genesis 20:14. Nang ibalik niya na si Sarah, nagbigay siya ng mga tupa, baka, saka mga alipin. Saka nagawin nilang mga alipin yan. Min at saka mid, babae, lalaki. At binigay kay Abraham para maibalik ang kanyang asawa na si Sarah. Dahil ayon din sa pinakita o panaginip niya galing sa Panginoon. Kaya itong na sinasabi, 12 station. Dito na talagang sinubukan ang pananampalataya ni Abraham. Itong utos sa kanya, verse 1 and 2, divine command. Na itong utos na ito ay tungkol sa kay Isaac, na kung ibig sabihin siya ang binhi. Itong si Isaac kasi kaysa isang anak. Kailangan tawagin ito ng Panginoon. Ito, tinistingan na naman siya kasi tested. Test of Abraham's faith kung hanggang saan. Kaya itong Moriah, ito ang bundok doon sa lupain ng Moriah. May bundok doon. Kaya walang tanong, walang reklamo, at walang maraming diskusyon nila ni Sarah. Dahil tinawag na si Abraham, kasi itong si Isaac, tinatawag ng Panginoon na ialay sa kanya. Kaya hindi, wala silang tanong doon, wala silang reklamo, dahil alam nila kung ano ang kanilang pananampalataya. Kaya ito na, itong pupunta na sila sa bundok ng Moriah. Diba? Nagtatanong si Isaac habang naglalakad sila, niya, Ama, saan ba ang hayop na iaalay? Kasi nagtatanong siya kung sino. Hindi na alam kasi alam ni Isaac, yung burnt offering na yan ay ialay sa Panginoon. Kaya naghanap si Isaac kung saang hayop. Pero tupa ang dito, ang pagkaalam. Kaya dala niya ng kahoy, yan ang panggatong sa burnt offering. Kaya sabi ng ama niya, Diyos ang magbigay. God will provide. Yung tinatawag na, kaya doon ang galing ang yung Jehovah Jireh o kung sa paraan ng Panginoon. O God will see o God will provide yung Jehovah Jireh. Yan si Abraham at si Isaac. Habang umakyat sila, nagtatanong ang bata. Kaya makikita natin dito ang mga nangyari. Ang paghanda o aga pa sila umalis sa kanilang lupain papuntang bundok na sa Moriah. May dalawang utusan saka at ang kanyang mga hayop. Makita ito si Isaac dito, mga probably 17 or 18 years old o 10 year pa. 3 taon pa lang sa noon nung si Ismael na kapatid niya ay 17. Marami ano, may ilang taon nang mga 14 years o 15 years bago siya gusto ng Panginoon na ialay. Binatilyo na. Kaya na dumating sila doon sa lugar na kung saan siya ay ialay. Sa ikatlong araw, kalay mo, umalis sila. Ikatlong araw, dumating sila. Ang layo din pala nito ng Mount Moriah. Saka dito makikita ang talagang pananampalataya na sinabi ni Abraham.
Sabi niya, ang Diyos ang magbigay ng tupa na susunugin. The burnt offering, my son. Sabi ng tinanong siya, niya ama, saan ang hayop na ialay? Sabi ni Abraham, ang Diyos ang magbigay. Kaya Jehovah Jireh ng tupa na kung saan isusunugin anak ko. Sabi niya, kasi tinatanong siya, ito na. Handa na si Isaac ang ialay kasi yan ang utos ng Panginoon. Ialay mo sa akin. Pero yung anghel ng Panginoon, sabi niya, huwag mong pagbuhatan ng anuman ang iyong anak. Kaya napatunayan siya, saksakin na. Ang ibig sabihin, talagang ibigay niya sa Panginoon. Pero hinarang, dahil nakitaan na ang kanyang pananampalataya ay tapat sa Panginoon. Sinusunod niya. Kaya makikita natin, ang sakripisyo, yung sa altar, yung mga bato-bato na yan. At may kahoy, doon sila magsisiga. Sa verse 9 and 10, makikita natin. At ang boses na mula sa anghel ng Panginoon, nagtawag sa kay Abraham mula sa langit na huwag mong buhatan ng anuman ang iyong kamay. Dahil alam na ng Diyos kung hanggang saan ang iyong pananampalataya, na kung saan ibigay mo iyong anak, isa-isa mong anak. Kaya sabi niya, napatunayan na ng Diyos na ikaw ay may takot sa Kanya. Kaya ito sabi, saksakin na. Pero ang nangyari dyan, may tupa dito na dyan sa kahoy na yan. Yan ang sabi ng anghel. Sabi niya, sa mabawasan natin dyan. At nang undayan niya na may nagmalas, nakikita na may tupa dito. Dito sa puno na nasilo yung kanyang ulo. Ibig sabihin, binigay ng Panginoon niya. Kaya sabi niya, kinuha niya ang tupa at siyang inihandog na handog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. Kaya God will provide, sabi niya sa kaya. Kaya hindi niya, kasi kung patayin niya ito, sana manggaling ang binhi, yung seed of the woman. Kaya si Abraham talaga, sabi niya, magbigay ang Diyos. God will provide. Kaya ang pananampalataya niya ay sobra-sobra. Kaya nangyari ang mga ganyan. Ibigay niyang sariling anak. Bugtong pa. Kaya God will provide. Tingnan natin kung ano anak ang ibigay ng ating Diyos. Kaya ito ang pangako sa kanya ay natupad na. Yung sa verses 15-19. At saka itong dalawang mga bagay na dapat nating malaman din ito. Immutable things. Yung kanyang salita at ang kanyang sinumpaan, na kung saan ang Diyos na hindi makapagsinungaling ay napatunayan ang kanyang tapat na pananampalataya. Kaya ang pangako dito ay yung mga biyaya, at ito ang mga sumusunod. Gawin ko ang iyong mga lahi na marami, na tulad sa mga bituin sa langit, at ang mga buhangin sa dalampasigan. Kalaya mo yan? Buhangin, hindi mo mabilang yan. Yan ang blessing, rason na kung saan ibigay sa kanya ng Panginoon dahil sa kanyang katapatan na siya ang ama ng pananampalataya. At ikalawa, sabi niya, ang iyong mga lahi ay maging may-ari nito ng mga syudad ng kanilang mga kalaban. Kaya ang ibig sabihin dyan, kahit ano ang labanan na mangyari, sila pa rin ang mananalo. Kaya itong nangyayari nga ngayon sa Palestina at saka sa Israel. O ngayon ang Iran sumali na rin. Kaya sabi ng pangako ito pinangako ito ng Panginoon na ang kanilang lugar ay ibigay dito sa Israel. Cities of their enemies, yung Gaza, nakuha na ngayon ng
Israel. Kaya na tama yung sabi ng Panginoon na mangyayari ang mga bagay na ito. Saka sa iyong mga lahi, offspring singular, mula ito sa kay Isaac, ang lahat ng mga bansa sa mundo ay biyayaan. Mayroong biyaya. Tama naman, di ba? Sa atin, nabubuhay tayo dito sa Pilipinas. Biyaya ito ng Panginoon na ibinigay. Kasi ito ang pangako sa kanya na mula doon sa kay Isaac na siya ang magdala ng binhi ng babae. Kaya dahil sabi niya, ibinibigay ko ito dahil ikaw ay sumunod sa akin. Kung ano ang gusto ng Diyos, sinunod niya. Kaya ito ang kanyang ibigay. Kaya ito ang the obedience of faith. O napakinggan ng Diyos. Sinunod ng Diyos. Tinanggap niya kung ano man ang maging problema. Hindi siya nagtanong kung ano man lang ang kanyang gagawin para siya ay maging tunay na mananampalataya. Wala siya, sabi niya, hindi siya nagtanong. Walang comment sila ni Sarah. Walang complain nang sabihin na ialay mo ang iyong anak, bugtong na anak sa akin. Yan ang nangyari. Yung the obedience of faith. Kaya siyang father of faith, si Abraham, dahil sa kanyang pinakita at sinunod ang ating Panginoon. Ito pang conclusion na. Makita natin ito. Si Abraham ay nalampasan niya ang pagsubok sa kanya o yung testing, yung kung hanggang saan siya. Napatunayan ng Diyos. Hindi lang ito parang isang pagsusulit na testing sa kanya. Ipinakita dito na ang pag-offer na kay Isaac na nakitaan sa dito ng Panginoon na ang kanyang katapatan ay talagang tunay. Kasi sabi niya, Diyos ang bahala dyan. Tingnan natin kung ano ang gagawin ng Diyos. Kaya nakitaan sa dito nung ialay niya si Isaac. At talaga lahat ng mga bagay ay ibinigay niya lahat sa Panginoon. Ang lahat ko ano man ang mangyari. Dahil sabi niya, ang lahat na bagay ay sa Panginoon. Ito ang sinabi sa kanyang sarili. Isa sa mga tagapamahala na mga bagay na sa Panginoon. Hindi lamang sabi niya mga tupa, hindi lamang mga alipin, hindi lamang mga baka, kundi ang kaniyang kaisa-isang anak na si Isaac ang kanyang ibinigay. Renounce o talagang binigay niya na. Surrender niya na sa lahat o ang lahat sa Panginoon. Kaya wala siyang reklamo kung ano ang kanyang kung ano ang sinabi ng Panginoon, sinunod niya. Kaya ikaw at ako ay kailangan isabihin natin ito na kung ano man ang nasa atin ngayon, hindi ito sa atin, ito ay galing sa Panginoon. Dahil siya ang nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay na kailangan natin. Itong nangyari sa kay Abraham, sinurinder na niya, Lord, sa iyo na lahat yan, kahit na ito ang kaisa-isa kong anak. Kaya sa atin ngayon, ganun din ang mangyari. Yung sarili natin, ibigay natin sa Panginoon na kung ano man ang mayroon tayo, ay mag-share sa iba. Kasi ang ito ay hindi atin eh. Katiwala lang tayo ng Panginoon dito sa mundo. Yung mga ari-arian dito, hindi sa atin yan. Ipinagkatiwala lang sa iyo. At diyan ka mapatunayan kung hanggang saan ang pagtitiwala na sa iyo. Dahil ang iba nakalimot na. Kung mayroon sila, hindi sila nagbibigay na kailangan ng ating mga kapatiran. Kaya sabi ng Panginoon, magbigayan. Pag-ibig ang umiiral. Saka yung pagsunod sa Kanya
iyon ang pinaka mahalagang bagay. Kaya sumunod tayo sa kanya. Dahil tayo ay katiwala lamang, darating ang araw na sa kanyang pagbalik ay tatanungin ang bawat katiwala kung ano ang ginawa mo habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, di ba? Na lahat tayo ay harap sa kanyang hukuman at tatanungin tayo kung ano ating ginawa habang tayo ay nabubuhay, mabuti man o masama. Kaya mga kapatid, ito ang iiwan ko sa inyo. God is the absolute owner of all things. Siya ang lahat ng may-ari ng bagay na ito. Sabi ni Psalmist David, Psalm 24:1, the earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. Kaya ito sa Panginoon, ito lahat. Lahat na ninirahan dito, lahat na nabubuhay sa mundong ito ay sa Panginoon. Sabi niya, mayroong plano ang Diyos at siya ang talagang kumukontrol ng lahat ng bagay na nasa mundong ito. Kaya iiwan ko sa inyo ang aralin natin na ito at kung mayroon mga katanungan na ating pag-aralan. Ito na ang lesson 10 sa Lunes, God willing, lesson 11 naman tayo. 22 lesson itong part 1. Tapos 22 lesson din ang part 2. Kaya bali 44 lessons ito. Kaya kung may mga tanong dito o dagdag sa ating pag-aaral, ating pag-aralan yan. Oh. Oh, may mga katanungan, Rod? Any question? Mute na, mute. Oh, tanong na. Oh, Brother Moon. Si Brother Moon lang naman. Wala yata, wala. Wala si Bradmon. Wala si Brother Moon? Anniversary nila. Oh. Hmm. Malapit na matapos ang kay Abraham na ito. Kung may classmate pala tayo. Oh. Outnumbered ang men eh. Oh. Puro babae ba, no? Hmm.